Yari na ako itanong sa kanya, pero sa palagay nyo ba, sinabi kaya niya yan kay tatay sa Hague? Di ba nag-usap na nga kami? I think pinlano ng mag-ama to. Kita mo, kung kailan siya nag-announce, kung kailan yung confirmation of charges ng tatay niya, siguro, feeling ka talaga, sinabihan siya ng tatay niya na tumakbo ka na. Diba? Si PRRD pa rin, no? Siya pa rin, no? Pansinin niyo yung letter ng I really PRRD. think PRRD already convinced Sara to run. Kasi if there's only one person who could convince Sara Duterte to do this, it's the father. The only person on earth. Hindi na, tingnan mo yung letter ni PRD. Ang laki ng taya niya. Kasi for him to, ganito, hindi siya dapat naririnig. Yung ICC, imamuzzle nila talaga ang akusado. Di ka makakasalita. Hindi nila dapat siya, hindi siya pinapayagan to make political statements. Hindi siya, binabantayan sila ni Inday. All their conversations are recorded. All his, if he gets any mail, sinesensor yan, binabasa yan, he will not be allowed to reach out. Nakahanap siya ng paraan. Tingnan niyo, all he had to do actually was say na, I will not appear, I waive my right to achuchuchu. Ay, ang dami pang nasabi ng lolo nyo. At tinanggal yung post, di ba? Tinanggal yung post, yes. Yes, tinanggal. It's the item. It's the item. Nagigets nyo? Ay, nako. It's not the packaging. Si Inday nga. Speaking of packaging, for the last weeks, for the last months, nakita nyo ang impeachment, ang talagang props nila, talagang kilo-kilong, isang ektaryong puno ang tinumba nila. Tinumba nila, di ba? Para may props sila, talagang kilo-kilong thesis ang tinanggal nila sa pagkaka-bookbind para lang mapagpatong-patong. Tignan mo yung press con kanina ni Inday. Philippine flag lang. True. No? Tatainan to mga to, hindi pa rin nila nagigets no? Hindi pa rin nila nagigets na wala sa props no? Hindi ko to naiintindihan. Hindi ko magets ba't hindi nila naiintindihan na tapos na yung panahon na ganyan. Putang ina, may mga patroli-troli pa ng toneladang papel. Mga gago talaga eh. Kamoisturan. Nabuhayan ng loob. Nabuhayan ng loob, oo. Ano namang discussion? Ano na ba tayo? Well, first, nagkaroon na ba tayo ng differential analysis? Ganyan? Calculus? Well, Hinintay kayo, Sas. The very, very I don't know, I wasn't expecting it. Hindi ko talaga alam. May nagsabi lang sa akin, uy, manood ka ng abangan mo yung live ni VP Pasabog. Yun lang yung nagsabi, meron lang nagsabi sa akin na gano'n. Abangan mo yung live ni VP. Hindi ko alam. Ikaw, Attorney Trix, may idea ka ba na... Hindi ito. Basta sinabi, huy, may press con, pakinggan mo. Okay. Buti nagising ako. May nagsabi sa akin, manood ka ng press con, may pasabog, ganyan. So, hindi ko talaga alam kung ano. Siyempre, pasabog lang yung sinabi. Ninervous talaga ako, Attorney Trix, kasi iniisip ko, baka resignation to. Pagkatapos, kung hindi to resignation, alam mo yung isang balita na hindi maganda. Baka, alam mo yun, talaga, takot talaga ako, kinakabahan talaga ako. Buti na lang yun, Diyos me. Ano rin talaga, ang dami rin talagang na heart attack from different directions sa press ko ni Inday. Buti na lang yun yung ano niya, yun yung declaration niya. So first was that, yung declaration ni Inday, natatakbo siya for 2028. And then the second, of course, yung waiver ni PRRD. Say na he's not going to, although it is something that I really expect, na hindi siya a-attend. Attorney Trixie, no? You are in close contact with PRRD. It's part of his personality, no? Before, not currently, syempre. Pero hindi pag sinabi niyang walang jurisdiction. Pansin nung kinukuha siya, he was doing all the right things. Una niyang tinatanong sa mga pulis, ano ang charge niyo sa akin? Ano ang binibintang ninyo sa akin? May karapatan ako sa aking abogado. So, yung notice, hearing, right to counsel, lahat yon na
na napasadahan niya para preserve yung right niya if ever when he returns, when he returns, na ma-assert yung kanya, yung damages sa kanya. Plus, may personality siya to file local cases against all of these for what they are doing. Kasi obviously, lahat ng karapatan, and it's on video, na lahat ng, even yung right niya, hindi siya numirandize. Napansin niyo ba? Yeah. Walang Yeah. Miranda eh. Walang you have the right to remain silent, you have the right to counsel. If you don't have counsel, one will be provided for you. Walang ganun. Lahat all of his rights were violated. Diba, Attorney Trixie, he could actually, can he file already in Philippine courts? He has to be here eh. So, talaga? Oo. Siya yung mag-witness. Although, I don't know, posibleng special circumstances, it can be arranged. Kasi the crime naman, the jurisdiction is Philippine courts and the crime clearly was committed here. In the Philippines. Under Philippine law. Any element of the crime was committed here, dito siya. Pwede. Kaso hindi naman siya hindi siya makakakaso. Kasi kung makakakaso siya, dadaan siya sa Philippine Embassy sa Netherlands. Well, pwede naman pumunta yung Pwede siyang puntahan. Diba? Pwede siyang puntahan. Kaso dinidedman naman siya ng embassy sa Netherlands. Hindi naman siya pinupuntahan at all. Ang nakakaloka kasi dito, ang basa ko sa mga nangyari ngayong day na to, I think, kasi VP Inday was just recently in The Hague. I think this is all like father and daughter fight na. pasabog. Oo. Hindi malayo. Kasi, sabay eh. Oo, sabay pa yung statement. Tapos ngayong arraignment, ngayong reading ng charges, confirmation of charges, dun din siya nag-announce of all the days na kailangan niyang mag-announce. And parehong pasabog, like parehong palaban yung atake nung mag-ama, na nakita mo talaga na ay lagot kayo, nag-father-daughter tandem na. So parang nakakatakot kasi you never see the two of them really having this kind of synergy, no? Pareho silang magkaibang lakad. Ngayon, talagang kasi isa yung lakad nila. Nagulat nga ako kasi di ba later on lumabas yung statement ni PRD, I really think nag-usap yung mag-ama. Siguro sinabihan na siya ng tatay niya, tumakbo ka na. Mag-announce ka na. Ganyan siguro siya. Mag-announce ka na, tumakbo ka na. I think she got her father's go signal in The Hague na bakla, tumakbo ka na. Huwag ka na umarte. Tapusin mo na ang paghihirap ng lahat. In fairness, tinapos ni Sara Duterte ang paghihirap ng lahat. Tinapos niya ang paghihirap ng mga DDS na hindi rin nila malaman kung tatakbo ba si Inday or hindi or walang poll star you know. There is no poll star. There is no poll star right now to unite around against the administration. And si BP, kaya kita mo yung hirit talaga niya dun sa niya. She placed herself as the anti-administration candidate, and there is no doubt in everyone's mind that she is the real anti-administration candidate. So, opposition. Yun na yung... Kaya nalungkot si Risa. Wala ko pakilang kay Risa. Unahan siya, hindi siya opposition. Hindi maipintay mukha ni Risa. Ngayon, itong sila, they cannot position themselves as anti-administration candidate. They are just like anti-Duterte. So if you are, with math, okay, this is a simple elementary math. If you are the anti-administration, then you are pro-administration. This is mga bakla kayo. This is Logic 101. Alam to ni Joey Cruz kasi nag-philo ito. The negation of the negation is the confirmation of what is generated. Negative. Bakla, negative times negative, positive. So positive. So
wala na silang kawalan. This is the Mhm. problem with the thought leaders of the camping. Masyado silang gutom. You know, Mhm. they are Hayop so gutom. They are so gutom, patay gutom. Nakita na natin ang lahat. And Sarah doesn't need to run for president. She already made her mark. Their family already made her mark. You know, na parang, you know, for personal reason, for personal reason. Kung ako si Sarah, didedmahin ko na yan for personal reason. Deadman na, Diyos ko Lord. Kung ang ano lang, kung kagandahan lang ng ng pamilya. Kami na alam mo, for ego's purposes, no Attorney Trixie, di ba? Kung pagandahan lang ng dynasty, kami na pinakamaganda, kaya nyo ba yon? Yung Correct. president, tatay, and then next anak, vice president. Wala pang nakakagawa niyan. Gawin nyo yan. At kami, wala kaming pera. Kayo, ang dami-dami yung pera. Pero after 2 decades, 3 decades, kayo makakapagpaluklok ng kapamilya nyo. So, on that level, parang dead man na. Kung ako yung dead man na. Kaso nga, mga bakla kayo ng tao. Ginago nyo si Sarah, unang-una. Ginago nyo si Sarah, unang-una. Habang ginagago nyo siya, pinakulong nyo yung tatay. Tapos lahat Hindi sila nakontento na babuyin si Sarah. Kailangan babuyin din yung tatay niya. Hindi nyo lang binaboy yung tatay niya, binaboy nyo pa yung mga tao nila. Bakla. Might as well, di ba? I'm pretty sure si Sarah, ngayong vice president, siguro kung hindi nila ginagawa yan, magdadalawang isip pa yan, nakakapagod. Parang, rest muna ako, give chance to others. Baka may ganyan, alam mo, feeling ko si Sarah may ganyan pa siyang na parang, alagaan ko muna yung mga anak ko, lumalaki yung mga anak ko, kailangan nila ng nanay, ganyang level, or uwi muna ako ng Davao, nakakapagod dito sa Maynila, ganyan. Kasi nga, ka na, may mark ka na ikaw bongga ka na, kailan pwede ka tumakbo. Siguro, napik ka si Sarah, ganyan. Okay, tatakbo na lang ako. Para matapos na ang lahat ng paghihirap ng lahat. Di ngayon, may point na yung mga pinagagawa ninyo na gusto nyo akong pa-impeach, di pa-impeach nyo. Ganyan. So, the bottom line is, of everything that happened today, si Sara Duterte ay dapat nilang katakutan dahil siya ay humarap sa camera na para lang naka-tinted moisturizer at lip gloss. You cannot bring a woman that moist down. Ito na si Daryl. Daryl, basang-basa ka dyan. Nga kasi sinend sa akin yung link. Ayun si Attorney Trixie. Ayun si Yes Attorney po. Trixie, yes. Hi. Ayun. Nakakaloka. Hi. Alam mo ba na mag-a-announce si Inday? Nung nag-visit ako sa kanya, ang inaano niya lang is, nasa yugto siya ng matinding pag-iisip. Pero kasi 'di ba kayo lang, kayo pagkausap niyo siya may sense, ako ang gusto niya kausap pag walang sense. So ang usapan namin hindi ganyan. Kayo lang ang makakausap niya sa ganyan. Ako ang usapan namin Ulthera, Ozempic, yan ang mga usapan namin. So, yung mga may kabuluhan, kayo ang kausap niya diyan. Pero nung nagkita Baklaan lang kami, kayo. Pag nag-usap kayo, baklaan lang. ano bang malay ko diyan sa mga mga batas-batas. Hello. Kaya kayo lang ang pwede niyang kausapin diyan. Pero nung nagkita kami, sinabi niya sa akin na nasa moment na siya ng matinding alam niyo naman to, 'di ba? Alam niyo nating lahat to na ayaw niya talaga mag-president dati pa. Alam naman natin 'yon na hindi niya rin pinangarap 'yan. Pero talagang kasi itong mga to kung hinayaan lang nila si VP,
Alam mo, kung hinayaan lang nila, hindi mangyayari to. Sa totoo lang, ayaw ng tao eh. Ayaw talaga ng tao, promise. Hmm. 'Di ba? Tsaka Wala ano, eh. nakikinig. I think napika na siya. Napika na siya. Oo. Na, Ubus yung pasensya. oo, napika na siya na tipo, At nakita niya na yung ano, I think nakita niya na yung numbers. Nakita na rin niya yung difficulty sa House of Representative of getting the numbers. Nag-ano na yung nag-align-align na yung mga inihintay niya yung mga Ako, di ba sabi ko nga sa inyo, lahat ng politician, meron niyang private surveys. Ito yung hindi for propaganda purposes, pero talagang parang, alam mo yun, the reality check, ganyan. Iba yung chinichika nila sa madlang people. Iba yung mga nilalabas na survey at iba yung talagang seryosong survey. Kasi kailangan mo yan eh. Kailangan mo na seryosong survey. Kasi pag wala kang seryosong survey, bakla, magsasayang ka ng pera. You need a real survey. question. Na hindi for propaganda purposes. So feeling ko, lahat ng politiko gumawa na, nakita na nila ang totoong survey. Kaya nga, itong kalaban, baka 2027 pa kaming magde-decide kung sino ang tatakbo. Kasi kailangan pa nila ng panahon para pababain pa yung numbers. Siguro sobrang taas. Sobrang taas. Kaya ako umakyat kasi parang yung huling usap namin, Inday, was right after the announcement. After nun, hindi na kami nakapag-usap. Ang ano ko sa inyo, nahiya rin ako itanong sa kanya, pero sa palagay nyo ba, sinabi kaya niya yan kay tatay sa Hague? Di ba nag-usap na nga kami? I think pinlano ng mag-ama to. Kita mo, kung kailan siya nag-announce, kung kailan yung confirmation of charges ng tatay niya, siguro, feeling ka talaga, sinabihan siya ng tatay niya na tumakbo ka na. Diba? Si PRRD pa rin, no? Siya pa rin, no? Pansinin niyo yung letter ng I really PRRD. think PRRD already convinced Sara to run. Kasi if there's only one person who could convince Sara Duterte to do this, it's the father. The only person on earth. Hindi na, tingnan niyo yung letter ni PRD. Ang laki ng taya niya. Kasi for him to, ganito, hindi siya dapat naririnig. Yung ICC, imamuzzle nila talaga ang akusado. Di ka makakasalita. Hindi nila dapat hindi siya pinapayagan to make political statements. Binabantayan sila ni Inday. All their conversations are recorded. All his, if he gets any mail, sinesensor yan, binabasa yan, he will not be allowed to reach out. Nakahanap siya ng paraan. Tingnan niyo, all he had to do actually was say na, I will not appear, I waive my right to achuchuchu. Ay, ang dami pang nasabi ng lolo nyo. At tinanggal yung post, di ba? Tinanggal yung post, yes. Yes, tinanggal. Tinanggal yung letter. Tinanggal nino? Tinanggal nino? Ang tinaya niya. Saan? Sa by putting that out, by rewriting that letter. Hindi siya yung nag-post. Siguro later on, nung tinignan, na-realize. Actually, statements. Actually, that made it worse. For him? You posted it and removed it. No, anything you post and remove, yun. Sila yung nag-post. It made it worse for the ICC. It already... They allowed, totoo yan. They allowed it, tapos they took it down. That's an admission of something. Pero, PRD took a risk. He took a risk to get a message out. I'm pretty sure na sabihan niya ni Kaufman na, ito yung mga pwedeng mangyari. Kasi kung ako ang lawyer niya, sasabihin ko, sige, bawal ang mga ganito, pero I think it might be worth the risk. Or basta, alam mo yung mga risks nito, sige, out yan. In theory, they would have made him they would have only asked him, how do you plead? Di ba yung mga ganon? Do you waive your right? Hanggang yes or no questions lang yan. Pero siya talaga, ano talaga niya, you have no jurisdiction over my person. Tama. So, wow.
So this is not about, this is not a question of whether I'm guilty or not guilty. You have the Yeah, right to yeah. decide Yes. in both instances whether I'm guilty or not Because guilty. that is the Yeah. threshold response. If you plead, then you recognize that the court The has jurisdiction. power over you. Over Jurisdiction you. equals Yes. Kasi nag-seek ka na admit ng remedy eh. Nag-seek ka Yeah. na ng ano eh. Oo. Yeah. Nag-give Saka in ka, bumigay Yeah. ka, parang Sa gano'n. ano yan, sa international law, ang tawag dyan namin, tawag sa theory na yan, it's, that's a strategy of rupture. Tinatawag na. French kasing original title nun eh. So I'm not good in French, but it's called strategy of rupture. Ibig sabihin ng strategy of rupture. Ginagawa talaga yan pag there's a strong political content doon sa kaso. So, ang strategy of rupture, you actually question the authority of the court to decide at all. So, parang ginagamit talaga yun sa Europe. And ginagamit yan in all legal cases. talaga Because ba? the threshold question is, do you have the power to do this to me? Do you have the power to hold me? Do you have the power over my life or death? Do you have the power to determine these questions of law? And at the very start, you have to resolve jurisdiction. And if the jurisdiction is not satisfactorily resolved, remember, pre-trial chamber ito, can still be reversed by the trial chamber. If the trial chamber says, holy cow, ba't umabot ito dito? And they have said that before to other respondents, he leaves immediately, right away. No question. And they actually can acknowledge a damage Exactly. on that person. So PRD comes home, rat yung, I can't wait to see the day. Ano talaga to, matinding bakbakan kasi talagang ang ano talaga niya is you have no authority over me, you have no power over my person. Yeah. So bakit ako a-attend dyan at i-confirm mo yung judgment? So, ibig sabihin, i-resolve nyo muna yan. I-resolve nyo muna yung issue kung meron kayong eksena ng buhay. So Plus, it's not only a message to the ICC. Given yan, because he could have sent, Kaufman could have made that plea before the court by himself as representative of PRD. But no, the message is to us, to the Filipino people, na number one, he's still fighting. And to the last ounce of whatever he has left, he is fighting for this particular issue. He's fighting for the wrong, the grave wrong that has been done to him, but not just to him as representative of those of us who feel strongly against this administration that has lost its legitimacy due to its grave abuses on the people. He himself, his voice, his letter, his signature had been able to hurdle all of the bars the ICC has put into him. It's as though he broke out of jail just to tell us that fight pa rin. What he cannot do, but is implied here, fight for me, because you need to fight for me, you need to fight for Inday. Because if you're going to have any hope of getting him out, it has to be Inday. Grabe. Ang Kung ganyan yung pangunawa ko kanina, naiyak ako sa letter. Ngayon ko lang naintindihan yung letter. Ang galing mo, attorney. Kaya ikaw, Daryl, meron ka ng bagong pelikulang gagawin sa susunod na buhay mo. Pero the real kaya nga pag nakita mo talaga in everything, no, the real brilliance here is really how the father and daughter's energy engulfed the Philippines in one day. And second, nagmukha talagang wala na talaga silang kwenta. Nawalan talaga sila ng saysay, yung mga kalaban. Kasi they don't have this powerful narrative. Their narrative is mga biktima ng mga adik. Pinagtatanggol nila yung mga adik. Oo. Ang narrative is si Kian Kawawa. Pinagtatanggol ng paring mahilig manood ng kantot gaming. Oo. Diba?
Kita mo Daryl, ikaw director ka, pag titingnan mo yung narrative, yung isang narrative, Yeah. nilalabanan Banyaga, itong isa nilalabanan presidente ng Pilipinas. Wala talaga. Di ba? Walang narrative appeal. Wala talaga. Super. I mean, yung kino-compare nyo yung narratives na yan, pero we have to give it to them. Hindi sila tumitigil mag-isip ng bagong narrative every day. Tinatry nilang makatisod ng bago. Like kung ano-ano mga iniimbento nila na sobrang... Wala sa kanila. Wala ano. sa kanila eh. Oo. Yeah, exactly. Naniniwala kasi sila sa kasabihan na the more entries you send, the more chances. The more chances of winning. Pero yun ang pagkakamali nila, hindi na sila ang inaapi ng mga Marcoses. Totoo. Walang umaapi sa kanila. Walang umaapi sa inyo, Risa. Totoo. Wala. You are not. May aapi ba sa kanya? Naka-glam team na siya? Ano, Ba't siya aapi eh? Isang billion na yung insertions mo. Diba? Opposition. Actually, kasama na siya sa nang-aapi. Pinayagan ka magkaroon ng insertions na billion. Meron bang opposition na gano'n? Mga aapi, may glam team? Paano siya magiging si Judy Ann kung naka-Chanel siya all over? Alam mo nangyari kay Risa Ontiveros? Ang nangyari kay Lenny, nung pumasok si Lenny sa politika, napakasimple, bigla nagkaroon ng glam team. Ay, bakit bigla ka nagmukhang nagmukhang socialite sa Madjongan sa kanto? Tapos si Risa, ganun din. Kasi si Risa, na pumasok, aminin mo, Trixie, nakakasama mo yan noon sa rally, nakakasama mo yun sa civil society ng mga panahon ng gano'n. Hindi ganyan ang mga hindi ganyan ang eksena ni Risa Ontiveros. Hindi ganyan ang talaga siya, relatable. Makikita mo talaga. Nasaan na ang alampay niya? Oo. Yung diba? Yung mukha siyang nagtitinda ng tinapa na ganung level na ganon. Yung mukha talaga siyang manang. Ganyan yung mukha manang Risa. Talagang amoy hard work. Diba? Pero ngayon talaga, si bakla, Amoy hard na lang siya. Amoy trying hard. Si bakla, amoy clinic. Amoy clinic Manila. Alam mo, ano tawag dito? Alam mo, ano lang ako may mga NDAs lang ako, pero kung alam nyo lang ang presyo ng glam team niya. Talaga? Imposible siyang maapi. Kung isa-search nyo yung Studio 4 na may hawak sa kanya, tingnan nyo na lang kung sino pang hawak nun. Yun na lang yung sasabihin ko. Wala masasabi ko, Daryl. The problem is not the packaging. It's the item. It's the item. Nagigets nyo? Ay, nako. It's not the packaging. Si Inday nga. Speaking of packaging. For the last weeks, for the last months, nakita nyo ang impeachment, ang talagang props nila, talagang kilo-kilo. Isang ektaryang puno ang tinumba nila. Di ba? Para may props sila, talagang kilo-kilong thesis ang tinanggal nila sa pagkaka-bookbind para lang mapagpatong-patong. Tignan mo yung press con kanina ni Inday. Philippine flag lang. True. No? Tatangin ng mga to, hindi pa rin nila nagigets no? Hindi pa rin nila nagigets na wala sa props no? Hindi ko to naiintindihan. Hindi ko magets ba't hindi nila naiintindihan na tapos na yung panahon na ganyan. Putang ina, may mga patroli-troli pa ng toneladang papel. Mga gago talaga no? Hindi nila naiintindihan Si Inday, grabe. Tawag dito, Philippine flag lang. Diba? I mean, that's power That's power. It's really power. Diba? Pero kami mag-aasali kami ng toneladang papel sa Supreme Court sa 2023. Hindi lang yun. Napapansin nyo, meron pa silang mga pag-ganon-ganon, meron pa silang pag-gimmick-gimmick, naglalakad kala mo funeraria. Kailangan gimmick nila yung yung kanilang mga style, which actually, I'm sad to say, went out in the 90s. Sorry, mga taga
kids dito. Kumita. Kumita na yan, tapos na yan, pwede ba? Pahingan nyo na yan. Pero they're still stuck in that at akala nila may epekto. Akala Yun ang nila hindi- effective. Okay sana kung yung tonelada may laman. Correct. Yeah. Hindi, Yeah, and they yeah. don't, Actually, they kahit don't may talk naman about or wala the eh. pansin nyo, they Hindi don't talk talaga about the yun. case. Mm-mm. Simple lang yun. Nag-file ka ng kaso. Pag-usapan mo yung kaso. Pag-usapan ba? Wala. They don't have the facts. They cannot tell us na, uy, ang dami naming ebidensya. Kunwari, marami silang ebidensya kasi ang laki ng stock ng mga papeles nila. Pero kami naman, we know, ayo, Joey, pag nagpa-file tayo, diba, multiple copies yan. Kaya ang dami-dami ninyong papel dahil maraming copies ang nire-require. Tigilan kami sa kadamahan ninyo. We know that that's not true. Hindi yan maraming ebidensya. Normal yan. Ayun. Correct. Attorney Trixie, bakit kailangan may parada? Hindi ko magets talaga. Diba? Diba? For the drama. For the Totoo, drama. totoo, Ano, totoo. like idiot talaga. Sorry ha, Totoo. Pang idiot yun. Ginagawa niyo ba kaming idioto? O ginagawa niyo kaming tanga? Mga drama. Kaloka. As if naman Diba? siya- Inday yun Tingnan lang, natin. oh. Si Inday yun lang. Wala talagang kahit ano. Wala talagang kahit ano. It's part of the fog machine of the DDH. Yung they are going to create as if they have an issue to forward, as if meron talagang transgression si Inday. But like what Attorney Trixie said earlier, ang problem kasi sa kanila, when they try to push certain narrative, they do not really want to talk about it. Ilang beses sila nag-file ng impeachment. And then, I mean, if it is something that is really serious or something that can be understood by a normal person na meron talagang ginawang hindi maganda, hindi ba dapat paulit-ulit yung dinidiscuss, iniisa-isa, yung mga ganun. Pero hindi ganun, that's not how they present the impeachment cases. Basta sa kanila, basta maraming nag-file ng impeachment. Basta tonelada ang ebidensya. Yeah. Basta Pero hindi nalulusot yan. Hindi nalulusot sa Congress. pero sa Congress. hindi nila masubstantiate doon sa level na naiintindihan namin na when we are all sober and we talk about the merits of the issues na pinupukol nila kay Inday, hindi nila mapaliwanag hindi nila mapaliwanag ng punto per punto. Ganon. They will say na, ay, hindi kasi namin sa trial na lang yan pag-uusapan, ganyan. Joey, akyat daw si Daniel Long. Oo, Ano si sige. Daniel? Well, all I can say Ayun na, is, papasok na ito si Daniel. Puro na naman mga ika-international lang yung pag-uusapan nyo. all I can say is this, no. The opposite, I actually wrote about this na Inday, tinapos ng Inday ang paghihirap ng lahat. Tinapos niya na ang paghihirap ng mga DDS. Lalo na ng kanyang sarili. Ng kanyang sarili na kasi you have to ask yourself, no, why am I going through this suffering, no? Might as well, di ba? Parang ganyan. Might as well. So parang gusto nila akong i-impeach, gusto nilang babuyin ang aking pagkatao dahil gusto nila akong matanggal sa possible candidate sa 2028. Might as well just run kasi what is the point of this suffering at all, hindi ba? So ngayon ang problema ng kalaban, okay, this is how actually katontahan talaga ni Reza. She laid down the cards of what is actually happening within their camp. Yeah. Sabi nga, No, she's wala desperate pa. She really wants. So baka by 2026, by late 2020s, bakla united kayo sa pagpapabagsak kay Sara. Hindi man lang kayo nakapag-isip within 3 years na kung sino ang papalit na kandidato pag natanggal. Kailangan niyo pa magantay ng December 2026. Bakla 3 years kayong Walang popular talaga. Walang popular. So, ibig sabihin ngayon, everyone, because of the announcement of Inday, would have to ask themselves this question. Who to align with in 2028? Exactly. Inday or
or some nebulous figure that nobody even knows. Ako talaga, doon na ako sa suggestion ng fellow director ko. I think kailangan na nilang patakbuhin si Vice Ganda. OMG. Well, good luck. But ako, Alam mo, sobrang naive nung strategy na yon. Kasi, ang lakas makabobo eh. Yung hindi nila, I do not know if they realize how matapobre they are. Na, hindi, patakbihin mo si Vice kasi popular. So, popular Yeah. Yung mga Yun na naman butante, sila. boto Yan na lang sila. naman. Yeah. Diba? And then, after na manalo siya, pag nanalo siya, dahil popular siya at binoto siya ng mga bobo, ang vice president si Lenny, ganyan-ganyan, para siya yung akit, yung mga ganon, and this is what they don't understand. Number one, putang ina ninyo, huwag nyo kaming minamata. Huwag nyo minamata ang mga butante. Diba? Kasi for them, akala nila parang, it's a legitimate, maybe they really think it is a good strategy. Maybe they think na parang, sige, just to increase our number, ganyan. Yeah. Alam mo, sa totoo lang, akala nila brilliant yon. Kaya dapat, ako ang suggestion ko, more than, alam ko ang panata ni Sas, ang kanyang talagang laging pinapayo sa lahat ay i-block ang mga trolls. Ako hindi. Suportahan natin yung nila. Kung ako susuportahan ko yan. Kasi sobrang yan talaga dapat ang gawin sa mga yan. Suportahan, 'di ba? So, sabi nga ni Sas, might as well. So, might as well pagbigyan na yan, 'di ba? Ako yun ako. Itulak. Tama, Supportive direct. ka sa Gusto niyo trolls. pumunta sa pangin, itulak. Ay, di tutulak. Oo, 'di ba? So ako yun lang talaga. Ako naman naniniwala ako na kaya wala silang mapili dahil walang popular. Even Lenny, she knows the numbers. Alam niya. Alam ni Lenny. Ang problem kasi nila, layer. Number one, they need numbers. So ngayon, doon sa side ng mga DDH, ang may track record lang na merong ang pinakamaganda lang na kandidato na merong number sa kanila ay si Lenny lang. So if you have Lenny, then you have, let's say sabihin na natin 15 million votes. Okay. You have 15 million votes. And Lenny was able to consistently deliver 15 million votes in 2016 and in 2022. Sabihin na natin na meron kang 15 million votes. However, yung difference nung taon ng 2016 at saka ng 2022, dapat nag-iisip rin sila, hindi kayo dumadami. Diba? But anyway, if we're just going to look at it ng pinakamaraming madideliver na bot, si Lenny na yon. So ibig sabihin, sa side nila, best bet na nila si Lenny. Ay, mas mataas pa rin ba si Lenny kay Bam nitong senatorial? Hindi kasi comparable yung senatorial hindi comparable. Bukal siya eh. Oo. Hindi Tsaka comparable iba yung calculation. Maraming candidates for senator, marami kang choices. Pag presidente or vice president, isa lang. So, it's not the same. Yeah. Tsaka hindi naman totoo yung kay Bam. Oo, yung char. Pagkatapos, ngayon, so, Lenny has the best number sa lahat ng DDH. Okay. Ang next problem nila is, paano sila magpaparami? Handun ang totoo nilang problema. Kasi hindi sila dumadami. In fact, nababawasan pa sila. Bawas na yan ngayon, lalo na yung mga artista nila naki-party-party na dun sa... Exactly. Now, their support base, which I think is part of their 15 million, very strong support base, are already questioning the decision of their thought leaders. Na bakit kayo nakikiparty-party na sa mga Marcoses? Bakit kayo nakiki-align? Bakit meron tayong transactional alliance with the Marcoses? Ano to? Kahit pa sabihin natin na strategic lang itong partnership na to, it is strategic pa ba yung party? Yung party ba strategic? True. So, alam mo, Mami Joey, may isa pa silang paraan. Hindi sila dumadami. While Lenny has the best number, si Lenny,
hindi rin niya napatunayan na kaya niyang i-improve yung number niya. Ang inaano nila ngayon is madadagdagan sila because of the BBM people. Yan ang tingin nila. Yun ang Pero tingin ang niya. problema, yung ibang pink, ang characterization nila ng problema is, ang daming galit sa administrasyon na ito. And objectively speaking, wala naman din talagang nagawa. Objectively speaking, nasanay sila Yeah. na tingnan yung build before. Constant stream of updates about infrastructure. Free Yes, tertiary, every midnight. diba? 100 million every month. Hindi nila masalag yung mga yan. There are things about the Duterte administration's achievements na hindi talaga, they just ignore it and hope that it goes away. Pero they see BBM as a problem. So marami ring tumawid. Tingnan nyo the likes of Gonzon, the likes of those who na tumaya kay Lenny because they thought that she would bring in development. She would bring in yung mga promises nila na justice, development, So BBM not having given any of that is a problem. So tumatawid yung ilang mga pink and saying kandidato namin si Sara kasi siya yung makakatalo so kung sino man babasbasa ni BBM. Siya lang ang may fighting chance. And hindi na kasi kakayanin yung pagpapabaya that is reminiscent of this. Sino ba yung mga pabaya? Noynoy Aquino, let's face it, hard talk lang. Ano yung nagawa niya? Very little. Pag kinumpare mo si Duterte, the achievements masyadong marami. Compare mo kay BBM, ay para silang magkapatid. Diba? Noynoy and BBM in terms of achievement. Same. Action. A failed presidency. So ayan, and then statements like, buhay pa naman kayo, di ba? Yung disaster that was Yolanda will forever haunt the Aquino administration. So if the problem is BBM or any of his clones, then mag-iinday sila. And marami nang nagsasabi, inday na kami because the problem is BBM and the likes of him. So congratulations, Maraming Catalino.